Ayan, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Hello po. Kamusta po? Good evening. Pakibati po yung mga katabi natin. Amen. So, thanks God, it's Friday. So, sabi nga po ng mga Gen Z, TGIF. Pakisabi po sa katabi mo, TGIF. Thanks God, it's Friday. Amen. Amen. So, tayo po ay nasa ikalimang gabi na po ng ating pong 21 days prayer and fasting. Sino po so far yung nakakakompleto na? Taas kamay. Pwede yun, yung online tsaka yung face-to-face. Combined, pwede po yun. Amen. So, muli isang pinagpalang gabi po at thank God din. At may mga kasama din po tayo online sa ating pong Facebook live stream. Hello po, kamusta po kayo? And welcome po muli sa ating fifth day or fifth night ng ating pong 21 days prayer and fasting. Amen. So sa atin pong mga naririto po sa church, ayan, maaari na po nating isulat o ihanda po yung ating mga prayer slip. Ay mga slip po natin. No? So muli, yellow slip po para po sa ating mga prayer requests at blue naman po na dating pink para po sa ating mga pasasalamat or mga praise items. So kanina po, nakita ko po marami po yung, marami-rami din po yung blue na hinuhulog po natin. No? So talagang patotoo po yun na talagang tumutugon si Lord sa mga prayer natin. Amen? Amen. At muli sa ating pong mga onliners, pwede nyo na pong i-type ang inyo pong mga prayer requests at mga praise items po dyan. No? So meron po tayong mga prayer intercessors po na sumasagot po through prayers po sa comment po natin. So mag-share lang po tayo doon. Siyempre po yung mga patutuo po natin, i-share din po natin yan sa online. So maganda po sa pagiging onliners po. No? So kapag ikaw nakakabasa rin ng mga patotoo nila, kahit ikaw talagang nabibless ka dun sa mga binabasa nila, na talagang God is good, talagang may ginagawa si Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. So, at pwede na rin pong i-share po yung live stream po sa ating pong Facebook page. Ayan, so, at maging kayo po, ini-invite din po namin dito sa church na makasama po face-to-face po. Amen. So, muli tayo po ay nasa ikalimang gabi na po ng ating prayer and fasting, ating pong pagpananalangin at pag-aayuno. So, hayaan niyo pong basahin ko po yung ikalimang pangako po, no, ngayong gabi. So, magagaling po siya sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. So, babasahin ko po siya sa NIV. So, sabi po dito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. 23, they are new every morning, great is your faithfulness. Amen. So sa Tagalog po, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Amen. Pagpalain po ang pagkabasa ng Diyos. So ito pong pangako po ng Lord na to, ito pong aklat ng Panaghoy ay sinulat from the word itself, no, Panaghoy, sa panahon po ng matinding kalungkutan o pagdurusa, which is now bilang mga Kristiyano, ay nararanasan pa rin naman natin siya. Pero ano po yung pangako? May pangako po ang Diyos patungkol dito, no? Na kahit na tayo ay nasa pinakamadilim na yugto ng buhay natin, ang pag-ibig pa din ng Diyos ang iiral at ang kanyang habag ay hindi kailanman nauubos. Amen po? So sabi po doon, laging sariwa, so laging bago. At ito din po yung nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na patuloy po tayong manalig na may Diyos na nalandyan po sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Amen. So praise the Lord. At sige po, sino po yung may mga booklet na po? So expect po tayo, lahat po meron tayong booklet dahil nasa ikalimang gabi na po tayo. Tama po? So sa mga wala pa po, pwede po tayong kumuha po sa mga usher natin.
So patuloy po natin yung idalin. Gamitin po natin yung booklet natin para po sa ating daily devotion. So guide din po yan sa atin pong patuloy na pag-attend dito po sa prayer and fasting. And syempre po, include nyo na rin po sa mga prayers nyo, yung mga prayer focus po na nandyan. Araw-araw po ay pinopost po ng admin po ng Facebook page po natin yung mga prayer focus, yung mga God's promise po sa ating pong Facebook account. So thank you po sa mga admin po natin na talagang masipag po na nagpo-post po every morning. Ano po. So nababasa nyo naman po siya, tama po? So yun, so pwede nyo na po siyang basahin, pwede nyo na po siyang ipag-pray once din po na mabasa natin every morning. Amen. So without further ado po, tawagin ko na po si Kuya Vincent. Good evening, everyone. Tunay nga na tapat ang ating Panginoon dahil sa ating patuloy tayong sinasamahan sa ating pananalangin gabi-gabi. So, bago po ako mag-umpisa tayo manalangin, share ko lang po itong sa Colossians 3:12. Sabi dito, "Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience." Colossians 3:12. In-invite ko lang po ang bawat isa na tumayo para po tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli na nagkatipon-tipon kami. Salamat po sa katapatan mo, sa pag-ibig mo na nararanasan ng bawat isa. At sa gabing ito, patuloy naming ipinalilinis sa iyo ang aming mga puso. Anumang karumihan, anumang hindi tama sa iyong paningin, Lord, ikaw po ang mag-ayos sa amin. Sa panahon na kami po ay nananalangin, ipakita niyo po sa amin yung mga bagay na to na hindi ka nais-nais sa iyong harapan. At tulungan mo po kami na mabago kami ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng lakas upang tanggihan anumang alok ng mundo. At tulungan niyo rin po kami, Lord, na maging tapat sa iyo. Sa panahon na kami po ay nawawalan ng lakas upang magpatuloy, sa iyo po kami mananalig, Panginoon, at hihingi ng kalakasan. At sa gabing ito, at sa aming sama-samang pananalangin, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Iparanas mo po ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Maging sa kasama namin sa online worshipers, hindi po nalilimitahan ng iyong kapangyarihan ng distansya. Tulungan niyo po kami, Lord, na makapanalangin ng ayon sa iyong kalooban. At sa lahat ng aming ilalapit sa iyo sa gabing ito, sa iyo po kami umaasa ng katugunan, Panginoon. Salamat, Lord, sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa. At sa aming pag-aawitan, mangusap ka po sa aming mga puso. Sa mensaheng aming maririnig, hindi lang ito marinig ng aming mga tenga, kundi ito po ay tumimo sa aming puso at makita namin yung pag-ibig mo sa mensaheng ito. Again, salamat po sa gagawin mo sa gabing ito at doon po sa mga kasama namin na papunta pa lang sa lugar na ito. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mahayag sa gabing ito, madakila sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming sinasama at dinadalangin na may pagpapasalamat na. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po yung magsabi ng Amen. God bless po. Again, sa atin po mga onliners, pwede nyo na rin ulit i-type po ang inyong mga prayer requests at mga praise items po dyan sa ating comment section. Meron po tayong mga prayer intercessors po na makikipanalangin po sa bawat isa. So, basahin ko po ang sabi po sa Awit, chapter 96, verse 3. Sabi po dito, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
Pagpalain po ang salita ng Diyos. So ngayon po, tayo po ay magpapahayag ng kabutihan ng Lord, ang ating pong mga patotoo sa Kanya pong ginagawa sa buhay po natin. No? So bukas na po yung harapan para sa gusto pong mag-share ng kanyang testimony. Sige po. Sino po ang may lakas loob? Sige po, bago po yan, sige po. Gaya po na sabi ko kanina, ang isa sa maganda sa pagiging online po ay talagang kahit tayo po ay pinagpapala din po sa mga sinishare po na testimony ng mga kapatid natin online. So kagabi po, nabasa ko po ito, i-share ko po sa inyo yung sinabi ni Ate Nina Saints. So sige po, share ko po dito. Sabi po niya, napakabuti mo, Panginoon, kahit bang dami kong pagkukulang, kahit kailan hindi ka nagkulang, biyaya mo sa amin ay higit pa sa sapat araw-araw. Sa pagpasok ng taong 2026, kami ay nangangamba dahil sa delayed na pasweldo sa mga empleyadong job order ng Provincial Capital. Kaya last year po, December, ay nag-file na kami ng loan para pagkuna ng panggastos at pambayad sa renta ng apartment, tubig, kuryente at bayarin. Sa school ng mga bata at sadyang napakabuti ng Diyos, tinugon po niya ang aming panalangin. Kaninang tanghali ay nirelease na ang in-apply naming loan at nakabayad na kami sa mga dapat bayarin. At meron ding pagkukunan ng panggastos hanggang makasweldo na muli si Ray. Salamat po, madami sa pagpapala mo. Amen. So talagang God is our great provider. So talagang gagawa siya ng way para mapunan po yung ating mga pangangailangan. Amen. So dito po, sino pong gusto mag-share ng kanya pong testimony? Lalakasan ko na po yung loob ko. Kasi dapat po daw malakas ang loob eh. Mahihiyain po kasi ko eh. Lalakasan ko na po. Sabi ko sa aking asawa, may testimony ko ngayon. Sariwang-sariwa po ito. Kahapon ay hindi nakapasok si Zechariah dahil sa kanyang taas ng lagnat. 39 ang plus ang kanyang lagnat. So all throughout the day, kahapon ay pinapainom namin ng tempra every 4 hours. Pero pagdating namin ng gabi, mataas pa rin yung lagnat. And bago kami matulog, kasi pinag-pray na natin di ba? Lahat ng may sakit, lapit dito. Si Zechariah po yung isa sa pinag-pray ko. So pinatong ko yung kamay ko sa ulo ko kasi may lagnat eh. So pagdating ko sa bahay, may lagnat pa rin siya. So bago kami matulog, pray tayo. Lord, I claim your healing touch, sabi ko sa Panginoon. Bukas, gigising si Zechariah, wala nang sakit. Pero nung gabi, may lagnat. So I claim your healing dahil yung atonement o yung ginawa mo sa krus hindi lang sa kasalanan kundi sa yung pinag-usapan natin dito kahapon. O, ginawa ko lang yan, madaling salita. So middle of the night, nagising kami, nagising ako, nagising siya. Parang nagdidelirio. Alam niyo yung wala sa sarili pero kung ano sinasabi, ganun. So pray namin siya. Sumunod ka sa prayer, in Jesus' name. Sabi mo, in Jesus' name, Jesus' name. Kung ano sabihin namin, Jesus heals me, sabihin niya. So, natulog. Pero, ang tagal, parang nakadilat lang siyang ganon, pero pinipigit ko na nga mata eh. Pinakikinggan ko, buhay pa ba itong anak ko? So, natulog naman. After a while, natulog na kami. Nagising na naman, ganun pa rin, no? Parang wala sa sarili. Di ba, pagka mataas ang lagnat yata, ganun eh. So, ginaganon ko naman, di naman mataas ang lagnat. Nilagyan ko ng thermometer, 37.5. So, hindi mataas ang lagnat. Pero parang nagdidelirio yung bata. So, ganun pa rin, pinasunod namin sa prayer, kumanta yung nanay, kumanta din yung bata. Ang galing ng pagkakakanta. Tinaasan niya yung tono. Tinaasan din yung bata yung tono. Nakakasunod. So, sa madaling salita, natapos yung prayer, then natulog na kami. In the morning, chine-check up ko. O gising pa, ay tulog, buhay pa naman yung anak ko. Tapos, tinermometer ko, 37.3. Meron pa rin sinat. Pero ang claim namin kay Lord nung gabi ay, Lord, magaling na yung anak ko kinabukasan. So, iniwan ko sila, nag-devo ko sa baba. Mamaya-maya, siguro mga 8 o'clock,
bumaba na yung asawa ko, mamaya-maya bumaba na rin yung anak ko. The day before, yung kahapon, hindi siya makababa. Nakahiga, latag talaga dun sa bed niya. Nakakumot yun maghapon. Ayaw ng ventilador, giniginaw. Kanginang umaga, naglalaro na, nananakbuhan sa paligid, pinipigil na namin, pero takbo pa ng takbo. May pamahiin naman tayong mga Pinoy, baka ka mabinat. O di ganun din sinasabi namin. Sa madaling salita, pinagaling po siya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, God is healer. Gusto kong encourage kung sino man yung mga lumapit dito na nag-pray, yung lagnat, pareho lang yan sa cancer sa harap ng Diyos. Hindi yung lagnat, kaya ni Lord yan, yung cancer hindi, kasi mahirap yun. No, yung healer natin, kayang pagalingin kahit anong sakit. Manalig lang tayo sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Talagang God is our great healer. So anumang sakit yan, maliit or maluba, binayaran na po yan ni Jesus sa krus. Amen? Amen. Sige po, sino po pong gustong mag-share? Ayun, si Kuya. Sige po, dito po sa. Magandang gabi muli. Lumakas po ulit ang loob ko. Pero medyo hiya po ako pag maraming tao. Kaya lang po, pag one-on-one na mag-share ng gospel, hindi na po ako nahihiya. Kasi sabi po na Apostle Paul sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Kanina po, may mga bala kong gawin. Bala ko mag-basketball, may time pa dahil 7 o'clock pa naman ang ating prayer and fasting. So, magpapakarwas po ako. Dati, 5 days ko na pong yung gusto ko ipakarwas. Kaya lang po, tuwing magpapakarwas ako, may marami pong yung pila. Kaya ayaw ko po magantay. Saka mayroon pong nag-construction doon sa aming area, nagdidrill po yung jackhammer, kaya nadudumihan. So pinagpaliban ko po. Kanina po, nag-decide ako magpakarwas. Pumunta ako doon sa isang karwas, puno. Imikot ako doon sa may Sierra Valley, puno rin. So, nag-end up ako doon sa may tabi ng Andox, magpakarwas ako. So, mag-aantay lang ako, isa lang naman yung nauna sa akin . So, habang nag-aantay ako, meron yung carwash boy, na kinausap ko, 19 years old. Tinanong ko kung nagbabasa siya sa Bible o ano. So wala siyang alam tungkol sa Diyos, yung knowledge about yung relihiyon niya. So sinirayan ko siya ng salita ng Diyos, yung gospel. At binigyan ko siya ng Bible. Pero habang kinakausap ko siya, may lumapit na isa, katrabaho niya, nakijoin sa amin. So okay, pinatanggap ko rin. Habang yun naman isa pa, lumapit ulit. 3 na sila. So pinatanggap po rin po. Sabi ko, kayo ba gusto niyo tanggapin si Jesus sa puso niyo bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay niyo? Handa ba kayo magbagong buhay? Kasi alam ko, mga bata pa, 19, isa 31. So tumanggap po sila lahat. So may Bible po ako sa sasakyan. Pinagbibigyan ko po sila ng Bible. At yun, sabi ko, babasahin nyo. Listin nyo yung pangalan nyo doon sa Bible na binigay ko sa inyo. So, yun po ang nangyari. Naramdaman ko po yung intervention ng Holy Spirit kasi sa halip na doon ako magpakarwas, puno, doon po niya ako dinala sa dati. Pero ako po, hindi kalimitan nag-aantay dahil ayaw ko pong nag-aantay . Umalis din po ako pag puno. Pero that time na yon, parang may ideal time ako na mag-share. So, yun po yung kilos ng Holy Spirit. Na naging sensitive ako, okay, ganito pala yung gustong gawin ng Holy Spirit na mag-share ako. Yun po, papuri po ay sa lahat sa papuri sa Panginoon. Sabi nga po sa salita niya, kahit kong nalilimutan, I have been crucified with Christ. I no longer lives, but Christ lives in me. So, salamat po. Thank you. Praise God. Amen. Thank you so much po, Kuya. Salamat po sa Diyos sa buhay nyo na talagang ginagamit ng Lord. No? Maging tayo po ay magamit din po ng Lord na makakilala din po yung mga
nakakasalamuha po natin, makakilala, magkaroon din po ng relasyon sa Panginoon. Kaya thank you po Kuya. So bago po tayo sa ating worship, may isa pa po akong babasahin sa online. So galing po kay Ate Jackie Lou sa Alameda, masipag po itong dumadalo sa POP. So sabi po dito, salamat po sa Diyos at tinugod na rin po ng Lord ang prayers ko po na for how many years ay naging maayos na po ang relasyon ko sa aking butihing biyanan. Tama po na ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon. Ipinagpe-pray ko po ang biyanan ko at naramdaman ko po ang Holy Spirit. Lumapit ako sa Kanya at niyakap, nagpasalamat po, humingi ng sorry. Tunay nga po na kay buti ng Diyos sa buhay nating mga tinawag ng Amen. So talagang sa Lord, may reconciliation. Amen. So praise the Lord. Muli, isang malakas na palakpak po sa Panginoon sa talagang napakabuti. Tapat po ang ating Diyos sa ating mga anak niya. Amen. So, awit chapter 86 verse 12, pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso at luluwalitiin ko ang iyong pangalan. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon, pangunahan po ng worship leading. God bless po. Praise. Good evening po. Hindi niyo pala ako naririnig kanina. Parang ang seryoso po ng inyong mukha. Maaari ko po kayong imbitahan na tumayo at sa inyo pong pagtayo, alalahanin niyo po yung panahon na ang Diyos ay pinaranas sa inyo na hindi siya magkukulang. Kung naalala niyo po yon, mag-start po kayong sambahin siya. Sakot, hanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang,
biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kahit kailan di ka nagkulang, kahit kailan di ka nagkulang. Salamat sa iyo, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat ka't dakila. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat ka't dakila. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamawid ng Lord Diyos. Salamat sa awa mo na walang kapantay. Worship you, God. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Tapat ang iyong dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Tapat ka sa buhay namin, Panginoon. Worship you, God. Worship you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy
mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, the steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Thank you for your steadfast love, Father. Thank you for your mercy. Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya mo na sa tuwing umaga, sa aming pagkising, mararanasan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo. Purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Patuloy po namin, Panginoong, hinihingi sa iyo ang pagsama mo sa bawat isa sa amin. Ikaw po yung manguna sa amin. Sa patuloy po pang aming pananabahan, ang presensya mo ang maranasan namin. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, hindi lang po sa nandito, Panginoon, sa sanctuary, even our online worshipers, Lord God. Mangusap ka, Panginoon. Inihahanda po namin yung puso't isipan namin sa pangungusap at sa presensya mo. Binabalik po namin ang mataas na papuri po sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po, worship leading team. Great is thy faithfulness. Amen. So ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga notes, mga ballpen, mga papel po natin, maging mga puso at ating pong tenga sa pakikinig po ng mensahe po ngayong gabi na dadalhin po sa atin ng masipag na lingkod ng Diyos. Siya po ay ang aming pong leader o head po sa ushering team. Siya din po ay ang may pinakamalayong bahay sa church. Tanggapin po natin sa kalagitnaan at pasalamatan ng Panginoon sa buhay po ni Kuya Bong Salas. Hello. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Bilang pag-uumpisa po, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama, naway buksan ng iyong espiritu ang aming mga mata, tainga at puso upang mas makilala ka namin. Ang iyong kahabagan walang hanggan. Ang iyong dakilang pag-ibig na siyang dahilan kung bakit kami hindi naliligaw
kahit kami lumalayo sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay sa pamamagitan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa aklat ng Lamentation. Katulad po ng nabanggit kanina, ang Lamentation ay sinulat sa panahon ng matinding lungkot at pagdurusa. Pero kahit sa gitna ng pagkawasak, may isang bagay na hindi nagbago, ang habag at katapatan ng Diyos. God is not God who gives us on us. He sees our weaknesses, our struggles, our fears. Yet His heart leans toward you with compassion and not condemnation. Basahin po natin yung Panaghoy 3, 22 to 23 sa Magandang Balita Bible. Sabi doon, ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Sa English version po, in Lamentations 3, 22-23, sa NIV po naman ito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa kasalukuyang panahon po, may mga nangyayari pong hindi maganda sa ating pamahalaan. Ang pagluluksa ng mga Pilipino ay malapit sa biblikal na paraan ng panaghoy o lament, na isang pag-iyak sa Diyos sa gitna ng dalamhati. Sa talata 22, makikita po natin na ang mga Israelita ay hindi nalipol dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang mga kahabagan na hindi kailanman mawawala. Sa talata 23, makikita natin, bago ang mga ito tuwing umaga, dakilang iyong katapatan. Tumutukoy ito sa pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoon. Sa talata 22 and 23, may tatlong insight o pananaw tayong makikita. Una po, our Lord's love is great. Pangalawa po, because of our Lord's great love, we are saved. At ang pangatlo, the Lord's love to His people binds us to a covenant relationship. Sa Exodo 34, 6-7, ito po ang nasa saad. Pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang pag-ibig at katarungan. Ang Panginoon, ang Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, hindi madaling magalit, sagana sa pag-ibig at katapatan, na nagpapanatili ng pag-ibig sa libo-libo, at nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kasalanan. Gayunman, hindi niya pinababayaan ang may sala na hindi maparusahan. Pinarurusahan niya ang mga anak at mga anak ng mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Sa Isaiah 54:10, ito po ang nasa saad. Kahit manginig ang mga bundok at maalis ang mga burol, ang aking wagas na pag-ibig sa inyo ay hindi magagalaw, ni ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi mawawala. Sa Roma 8:38-39, sinabi po ni Pablo ang tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos.
Sapagkat ako'y naniniwala na hindi tayo maihihiwalay ng kamatayan o ng buhay, ng mga anghel o ng mga kapangyarihan, ng kasalukuyan o ng hinaharap, ng anumang kapangyarihan, ng kataasan o ng kalaliman, o ng anumang nilikha. Mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At panghuli po, sa Hebreo 12:5-11, gayunman, ang mga mananampalataya ay maaari pa ring humarap sa mga pagsubok, disiplina at pansamantalang bunga ng kasalanan. Makikita natin ang Panginoon na siyang nagpasimula ng covenant relationship o ang relasyon natin sa Diyos ng tapat na may tapat na pag-ibig. Dito ay may mga pangako, layunin at inaasahan. In the covenant, we are reminded of the Lord's unfailing love through celebrating the Holy Communion. Sa pag-inom natin sa saro, inaalala natin ang dugo ng bagong tipan na ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Isa pa pong kaparaanan ng katapatan ng Diyos sa atin ay ang tuwing umaga ay may pagdarasal ng panalangin ng Panginoon. Lalo na ang bahaging nagsasabing, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Panghuli po, gusto ko pong i-practice po natin yung lament o panaghoy. Ang paglapit kay Jesus. Ang pag-iyak po sa Diyos ay hindi po nakakahiya. Umiiyak po tayo sa Diyos dahil meron po tayong nadarama sa ating puso na mabigat. Pag-alala rin po natin sa Diyos at paghingi ng tulong. Inaanyayahan ko po si Gid na umawit po bago po ako manalangin sa pagtatapos. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa habag na ibinibigay ninyo araw-araw. Thank you po for seeing me with compassion. Tulungan po ninyo kaming magtiwala sa katapatan ninyo, lalo na po sa oras na kami nag-iisa. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you. Maraming salamat sa
freshly baked na mensahe. I will have compassion on you. Yun ang promise ng Diyos sa atin. Ang nakita ko ay 3 insights. Our Lord's love is great. God is great. And because of the Lord's love, we are saved. And His love is new every morning. Sinabi ng ating speaker, God gives us compassion, not condemnation. Hindi tayo lalapit sa Kanya para tayo ay kondinahin sa ating mga pagkakasala. Kanyang sinabi, "Come, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest." Ang nagustuhan ko dun sa sinabi ni Brother Bong ay ang Panginoon ay siya ay umiibig kahit na tayo ay hindi kaibig-ibig. And we must practice what the book of Lamentations had, to cry to the Lord. Cry to the Lord. Pagka nung tayo maliliit na mga bata ay tayo'y umiiyak at umihiling tayo sa Panginoon because God will have compassion on you. Sa ating pong booklet, meron nakalagay doon na reflection. Ito po ay ating sasagutin. Paano mo nakikita na ang Diyos ay tunay na pinagmumulan ng kabuhayan at pag-asa sa mga pangangailangang pinansyal mo ngayon? Paano? Paano ang Diyos ay tumutugon sa iyong mga pangangailangan ngayon? So ito po ay isusulat natin doon sa page 18 ng ating reflection. Paano mo nakikita na ang Diyos ay tunay na pinagmumulan ng kabuhayan? Saan ang gagaling ang ating mga pangailangan? Sa Diyos. Araw-araw nga they are new every morning. So tayo po ba ay magsusulat? Reflection ng ating reflection question. Kung hindi po natin maisulat ngayon, assignment. I was a teacher, kaya alam ko na ang mga teachers ay nagbibigay ng assignment. So, kung hindi natin maisulat ngayon, bukas, tingnan ninyo yung katabi ninyo, at bukas siya po ang mag-check ng inyong assignment. Di ba? Correct your seatmate's assignment. Okay, then, hanap po tayo ng ating kapartner. Ipagpasalamat sa Panginoon ang trabaho, hanap buhay, at lahat ng pinagkakakitaan. Sige po, tayo mananalangin. Kasama o naririnig na ating kapartner. Ang bawat isa po ba ay mayroong ng kapartner? Sige, magpipinish or not finish tayo. Pass the papers. Ako sisilaw. Kung wala kang trabaho, hilingin mo sa Panginoon, magkaroon ka ng trabaho.
Kung ikaw ay may trabaho, pasalamatan mo ang Panginoon. Kung wala kang hanap buhay, hilingin mo sa Panginoon, magkaroon ka ng hanap buhay. At pagkakakitaan. Pangalawa, idulog natin sa Panginoon ang anumang pangangailangang pinansyal na kinakaharap sa kasalukuyan. Pambayad sa kuryente, pambayad sa matrikula, pagkain, lahat nahihiling sa Panginoon. Iiyak natin sa Panginoon. Ang anumang pangangailangan pinansyal na kinakaharap sa kasalukuyan. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, magkaloob ka po ng trabaho. Panginoon, yung aming mga ikinabubuhay, pagpapalain mo, O Diyos. Kung meron man kaming business, Panginoon, ito nawa ay iyong pasaganain sa pangalan ni Jesus. At kung ako'y walang trabaho, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Ituro mo po ako kung saan ako makakakita ng trabaho. Ang prayer number 2, ganun din po sa ating mga kapartner, hilingin ang tawag ng banal na Espiritu sa gitna ng paghihintay. Ang paghihintay po ay isang skill, isang ministeryo. Kung sinabi ng Panginoon sa iyo, maghintay ka. Buong tiyaga tayong maghintay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kahilingang ito. Salamat o Panginoon sapagkat Ikaw ang Diyos na nagkakaloob. Maraming salamat o Panginoon sapagkat kahit yung paghihintay, ipinagkakaloob mo rin sa amin. Dalangin namin o Diyos na mga kahilingang ito, tutugunin mo sa iyong kalooban, sa iyong kapanahunan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang ating offering. Amen. Thank you so much po, Teacher B. So, naka-ready na po ba yung ating mga yellow and blue slips? Ayan. So, sige po, pwede pa po tayong humabol magsulat.
At mamaya po ihulog po natin sa harap kasambay po ng ating mga offering. So, sabi po sa pangalawang Korinto, chapter 8, verse 12, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. So again, ang Lord po hindi tumitingin sa ating ibibigay, kundi yung puso po nating may kagalakang magkaloob po. So, sige po, let's pray. Hallelujah, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinagmumulahan, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, ng aming mga kabuhayan, Panginoon. Lord, hindi naman po talaga namin kaya, Panginoon, pero dahil tapat ka nga, dahil mabuti ka, Lord, ay nakakaya po namin, Lord. Tunay po, Panginoon, na kaya po namin pag nandyan ka. Salamat po, Lord, sa buhay po ng bawat isa na magkakaloob ngayong gabi. Alam niyo po yung pangangailangan nila, Panginoon. Yung iba po dito, Panginoon, walang trabaho, walang client, walang customer, Panginoon. Kayo po yung magkakaloob nito sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga business, mga hanap buhay, Panginoon. Yung mga tinatangkilik po ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang pagkunan, Panginoon, ng mga pangangailangan. Lord, alam niyo po kung paano sila pagpapalain. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, punta na po tayo sa harap. Sa ating po mga onliners po, pwede rin po tayong magkaloob ng ating pong mga offerings sa ating pong bank account. Naka-flash po sa screen yung ating pong mga bank accounts po ng TMCC. And pwede rin po sa GCash. Hanapin lang po sa bills ang The Messiah Community Church. God bless po sa mga magkakaloob. Bakit ba mayroon pang ganun na? Maganda na po ako. Hindi na kailangan ng spotlight. Maraming salamat sa magpapatay ng spotlight. Ngayon po ay hahanap ulit tayo ng partner. Sana yun namang ibang kapartner. Huwag naman yung magkakatabi. Palilinyahin ko yata kayo eh. Lipat na lang na ibang kapartner. O sige, tumayo po tayong lahat. Tayong lahat. Tumayo tayong lahat at humanap ng kapartner sa kabilang wing. Humanap ng kapartner. Move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan. Okay? Masaya pala ang ang on-site. Ako po'y palaging nasa online. Ayan, may kapartner na tayo.
Ngayon, kukunin po natin yung ating booklet, prayer booklet, at ipapanalangin natin ang Acts BI. Ano po yung Acts BI? Pwede bang sabihin mo sa amin ang acronym ng Acts BI? Acts BI po ay galing kay Pastor Judah sa church planting na na-coin po ito. Allow churches to sprout. Kaya Acts. Bible Institute, BI. Okay. Allow churches to maging toge. Hindi po tayo mananatiling toge. Kung hindi, lalaki tayo puno. Lumpiana. Pero this time, nandyan po ang mga prayer items. Ngayon, ipapanalangin po natin ang bawat prayer item. And the counting begins now. Ipanalangin natin ang mission and vision ng Acts BI. That is to equip, empower, enrich, and engage disciples of the Lord for personal growth and ministry. Masanay nawa ang ating mga estudyante upang umabot ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray the training of at least 40 students per subject from TMCC and NCCC. Ipanalangin natin na maraming magpa-enroll sa Acts BI upang ma-equip, ma-empower, ma-enrich in discipling people for God's kingdom. Let us pray for God's blessing on field classes conducted at least 3 times a year, preparing students for both local and global ministry. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po ang tatawag, Panginoon, sa mga tao na magkakaroon ng desire, interest upang magmisyon sa lugar na ito at maging sa ibang bansa. Pray for more graduates this year ready to be commissioned
into discipleship, evangelism, church planting, and leadership. Ipanalangin natin na mas marami pa ang mabuksan na mga church planting at marami pang mga tao na mag-volunteer as church planters dito sa Taytay at maging sa karatig lugar ng Taytay. Let us pray for students and curriculum. That students will encounter God in every class session. That learning will not only impart knowledge, but also deepen their relationship with Christ. Hindi lamang mag-aaral ang ating ipapanalangin, maging ang kanilang mga pag-aaralan, ang kanilang curriculum habang sila ay naka-enroll sa AXBI. Let us pray for curriculum modules be completed on time before the year ends, ensuring excellence in teaching. Let us pray for teachers and resources. Pray for more teachers with specialized subjects to commit faithfully. Ask the Lord to provide the needed amount for the AXBI field, enabling mobility for outreach and education. Let us pray for supporters and partnerships. Hindi tatakbo ang AXBI unless there are supporters. Let us pray that for supporters to commit in prayer and in all projects, especially those in the field. Pray for more supporters in prayer and project support, strengthening the work of the Institute. Let us pray that partnership with special ministries to expand learning opportunities, especially during the field education. Let us pray for outreach and inclusion. That AXBI expanded educational burden to marginalized sectors, bringing the light of Christ to those often overlooked. Let us pray for wisdom and guidance. Let us seek God's continuous wisdom and guidance for all teachers, staff, and students, that they may wait faithfully in His will. Let us pray for annual budget for school operations to be met faithfully, covering teachers, support facilities, curriculum development, and field education needs. Let us ask the Lord to raise faithful stewards and cheerful givers who will sustain AXBI Institute's mission.
Lord, maraming salamat sa AXBI. Salamat po sa mga teachers. Salamat po sa administrator. Salamat po sa mga estudyante na nakakaroon ng interes para paggamit upang umabot ng mga kaluluwa para sa iyong paanan. Maraming salamat o Panginoon sa mga supporters na patuloy na nagpapagamit upang mabigyan ng suporta ang AXBI. Maraming salamat o Panginoon sa mga teachers, lalo na yung mga teachers na nanggagaling pa sa ibang lugar. Minsan din, Panginoon, may mga online classes na nagaganap sa AXBI. Pakiayos mo po, Panginoon, ang mga koneksyon, ang mga technical procedures na nagaganap. At lalo na, Panginoon, kapag sila ay lumalabas upang mag-outreach dito sa bayan ng Taytay at maging sa iba pang lugar. Panginoon, iingatan mo ang bawat isa sa kanila. Ang mga estudyante na pumapasok every time classes are called, bigyan mo po sila, Panginoon, ng iyong protection. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay tatawagin natin sa harapan ang may kinalaman dito sa AXBI. Ang mga teachers, estudyante, staff, sino pa? Pwede po bang tumayo dito sa harapan ang mga may kinalaman sa AXBI? May kinalaman eh. Mamaya ko po tatawagin yung Sunday school. Yun yata mga nandito mga estudyante. Ha? Speaker? Okay. At ito, may mga kinalaman sa administration ng AXBI. Anong bahagi nyo? Anong bahagi nyo sa AXBI? Support. Tayo po ay mag-extend ng kamay sa kanila. Whether nakatayo o nakaupo, at yung po ipanalangin ang AXBI. Panginoon, maraming salamat sa pagtawag mo sa bawat isa na nandito sa harapan. Huwag mo pong silang lalagpasan, Panginoon. Patuloy mo silang i-encourage. If they are students, patuloy silang mag-aral at patuloy silang magdagdag ng kanilang matututuhan sa AXBI. Kung sila man ay supporters, administrators, or whatever, staff, dalangin po namin, Panginoon, give them wisdom, at dalangin po namin na yung katiyagaan sa pagtuturo at pag-administer ng AXBI ay igawad mo sa bawat isa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Maraming salamat. Wala na pa.
Okay? Diyan na rin po kayo maupo. Sino po dito ang nagsa-Sunday school? Ang uma-attend ng Sunday school? Tayo. At uma-attend, ha? Uma-attend linggo-linggo. Huwag kayong magsa-Sunday school ng Miyerkules. Anong araw po ang Sunday school? Baka hindi. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin ng mga nakatayo. Sige po, pwede na kayong makaupo. Sino naman dito ang Sunday school teachers and facilitators? Okay. Nagtuturo ba kayo ng Sunday? Baka Miyerkules kung kayo magturo. Sunday. Maraming salamat. Sige po, makakaupo na kayo. Para saan ang Sunday school? Bakit nagka-Sunday school pa? Wag na lang. Graduate na ako eh. May graduation ba ang Sunday school? Moving up. Alam po ba niyo yung kantang everybody ought to go to Sunday school? Sabihin niyo, everybody ought to go to Sunday school. Sunday school, Sunday school, the men and the women, and the boys and the girls, everybody ought to go to Sunday school. Everybody ought to go to Sunday school, Sunday school, Sunday school. The men and the women and the boys and the girls, everybody ought to go to Sunday school. One more time. Everybody ought to go to Sunday school, Sunday school, Sunday school. The men and the women and the boys and the girls, everybody ought to go to Sunday school. Sige, papanalangin natin ng Sunday school ng inyong kapartner. Timers starts now. Let us pray for teachers to have wisdom, patience, and to teach God's truth accurately. Let us pray to live out what is learned, showing love and serving God. Let us pray for spiritual growth to know God deeply and serve Him. For our goals and plans for this year, for teachers, learners, for their personal needs, for wisdom and commitment to God's glory of the Sunday School Care Ministries. Maraming salamat, Panginoon.
Ang aming church ay nagpa-participate sa Sunday School. Pinapahalagahan ito, ipinapanalangin, at isinasabuhay ang anumang napag-aralan sa Sunday School. Maraming salamat po, Panginoon, sa curriculum ng TILEC. Salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng wisdom upang ang curriculum na ito ay talagang maumpisahan, matapos, at maisapamuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tatawagin naman natin ang lahat ng may kinalaman sa Sunday School. Facilitators, teachers, sino pa? The Sunday School Core, sa harapan. Isang tanong, isang sagot. Kayo ba ay talagang nagtuturo ng Sunday School? Ito mga nakaharap sa inyo. Ang tatanungin ko, kayo ba ay nagtuturo sa Sunday School? Anong curriculum ang ginagamit sa Sunday School? Ano po yung TILEC? Ako ang taga-sabi talaga, no? Ang TILEC po, ang T po ay The Messiah Community Church, pero tila ang ginamit. Ang L po ay life, ang E po ay equipping, ang C po ay course. Kaya TELEC, DMCC, Life Equipping Course. Ano daw yan? Ano daw? TILEC, TMCC, Life Equipping Course. Ba, very good. Very good. So, sino naman dito ang nag-aanyaya na ang lahat ng tao ay, lahat ng tao, na may bago at bagong mga estudyante sa Sunday School? Wala. Maraming salamat. Oh, Pastor Lloyd, hindi ka ma-involve sa Sunday School? Sige, extend po natin ang ating mga kamay sa kanila. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Mayroong mga nagtitiyaga sa amin para kami ay turuan. Maraming salamat sa TILEC na curriculum na TILEC na ginagamit ngayon sa Sunday School. Maraming pong salamat sa mga core na nagpe-prepare at ng mga gagamitin ng mga courses para sa Sunday School. Maraming salamat, O Panginoon, sa mga gumagawa nitong curriculum na ito. At nawa, O Diyos, ay hindi lamang doon sa apat na sulok ng aming Sunday School classes, room, ang mga lessons, kung hindi amin po maipamuhay. Hindi po kami basta na lamang dadalo. Kung hindi, amin po ipapamuhay yung lessons sa TILEC. Salamat, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Thank you so much po, Teacher B. Okay, so tayo po ngayon ay mayroon pa po tayong 16 days para po sa ating
gawain na 21 days prayer and fasting. Kaya po patuloy po nating dalin yung atin pong mga booklet. Okay? So yung mga wala po, pwede po tayong humingi sa ating pong mga usher. At yung mga yellow and blue slip po natin, ayan, pwede po tayo mag-uwi. No? Marami po tayo sa harapan natin. At pwede rin po natin yan ibahagi o no, i-share po natin sa mga kaibigan, sa mga friends, pamilya, mga katrabaho po natin na hindi po nakakapunta dito physically, pwede po natin silang bigyan para kahit sila po ay makapaghulog din po sa pamamagitan nyo po. No? So, thank you sa buhay nyo po. At ayan po, gabi-gabi po pagkatapos ng ating pong gawain, pinupost po yung reflection questions po. Kung nakikita nyo po, no? Pag uwi po natin, nakikita po natin pinupost sa Facebook page yung reflections po na ginagawa natin every night. So, yun, pwede po tayo lagay po doon yung reflection po natin, ano po yung nakuha natin sa pag-attend natin, no? And then, pwede nyo rin pong i-share po yung mga testimony nyo, ipasasalamat po. No, pwede po nating i-type dyan. And syempre, pwede rin nyo rin pong i-share yung mga picture po ng diesel, yung mga cell group nyo po. May mga nakikita po ako, talaga masipag pong mga nag-share ng kalalang picture with their diesel. Ayan, pwede rin po natin silang itag, no? And then yung t-shirt po natin po sa atin pong TWC fundraising po sa likod po. Yan, kung makikita nyo po, meron po tayong lamesa po sa likodan. Pwede po tayong umorder ng t-shirt. Yan po si Kuya Robert, worth 300 pesos po. So, 200 pesos po for the shirt. And yung 100 pesos po ay, syempre po, mapupunta po sa ating TWC fundraising. Kaya, order na. Yan, thank you. So, ngayon po, si Pastor. Ako po ay isang byproduct ng ating mga Acts BI, ng ating Sunday School. So, hindi po ako makakatayo dito, kundi dahil po doon sa pag-undergo natin itong mga lesson, no? Kaya, I encourage po bawat isa sa inyo na mag-undergo po tayo ng mga, ng mga curriculum dito sa ating church. At napakalaki pong pagpapala ang nagawa nito sa aking buhay. Ako po'y mahiyaing tao, pero dahil nga po sa biyaya ng Lord ay ginamit po yung ating mga guro, yung ating mga leaders ng church para po ako po ay makatayo po dito sa harapan. Again, kung kayo po ay hinihipo ng Lord na mag-aral din, wag po kayo mag-hesitate na mag-join, no? Sa una lang talaga nakakakaba. Pero once na hinakbang mo yung paa mo, yung pangako ng Lord na sasamahan tayo ay totoo po siya. No? Kung gusto natin ma-experience yung pangako na yun ng Lord na sasamahan tayo sa ating buhay, itry po natin itong mga ino-offer po ng ating church. So sa ating pong pagtatapos, hindi po dito natatapos yung gagawin ng Panginoon, kundi sa ating pag-uwi at sa mga darating pa pong mga araw ay magpaparanas po ang Panginoon sa atin. So kailangan lang natin maging sensitive, no, sa kanyang pangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at ituon po natin yung ating kamay sa ating mga nilagay na mga prayer requests. At sabay-sabay po natin itong ipanalangin at ilapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, tunay nga tapat ka sa buhay ng bawat isa. Pinatunayan mo na to sa maraming panahon, sa maraming pagkakataon. Kaya naman, Lord, hindi kami nagsasawang lumapit sa iyo ng buong puso. Dahil naniniwala kami, ikaw ang sagot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa gabing ito, Lord, buong puso kaming nananampalataya at nagtitiwala, natutugunin mo po ang lahat ng aming panalangin. At sa panahon na maganap yon, Lord, wala iba kaming pupurihin, pasasalamatan sa aming buhay, kundi ikaw, aming Panginoong Jesus. At sa pansamantala natin paghiwa-hiwalay, babaunin ng bawat isa
ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos at ang walang hanggang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus at pakikipisan, pagsama ng banal ng Espiritu. Ito po ang sumaatin ngayon at magpawalang hanggan sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po.